may nahuli. May nahuli daw po mga kababayan na isa umanong Chinese spy dito po sa ating bansa, etong NBI mga kababayan at etong ating mga law enforcer. So ngayon, pakinggan po natin ito mga kababayan, etong nakita nating balita galing po sa News 5 Everywhere. I-play po natin and then mamaya may ipapakita tayong video ng ating Vice Presidente mga kababayan na kung saan ay kinilala ni Vice President Sara Duterte ang 5 dekadang ugnayan ng diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at saka po ng China sa isang video message sa selebrasyon ng Spring Festival ng Chinese Embassy. Ano po, so ngayon, eto, pakinggan muna natin to. Meron kasing sasakyan. Wait lang. Ayan na. Nahuli ng National Bureau of Investigation ng isang Chinese national na sangkot umano sa pang-eespiya sa Pilipinas. Gumagamit daw ng equipment ang suspect para kumuha ng mga impormasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa kabilang ang base militar at EDCA sites. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono. Alam niya, buti na lang ang naging presidente natin ngayon mga kababayan, sobrang mahal ang Pilipinas. At sobrang ipinaglalaban ng Pilipinas dahil kung ang naging presidente po natin mga kababayan, yung mga pro-China, pihado ngayon, na-invade na tayo mga kababayan ng China. At pihado ngayon, pinamigay na ang Pilipinas at ginawang probinsya ng China mga kababayan. Ano pa? Anyway, pagpatuloy pa natin. Si Camille Samonte. Camille, saan ba at kailan nahuli itong sinasabi nilang Chinese spy? Yes, Ruth, ipiniresenta nga ng NBI sa Department of Justice ang naarestong Chinese na nagsasagawa ng mga aktibidad para mag-espiya sa bansa. Sabi ng NBI, gumagamit ng mga equipment technology ang Chinese para makakuha ng topography, 3D image ng lugar at navigation system. At ito nga, may mga datos din sa iba't ibang lugar at mga aktibidad gaya ng mga military base, EDCA sites at maging ang mga power plants. Ngayon, inaalam pa kung konektado sa Chinese People's Liberation Army ang suspect na kinilalang si Deng Yuanqi. Siya ay isang technical software engineer at 5 taon nang naninirahan sa Pilipinas. Nitong Friday nga na aresto yung Chinese at kasama rin sa naaresto yung 2 Pinoy. Wait lang, ano lang natin, fast forward natin ng kaunti yung boses para hindi tayo maano. Eto, yan. Nakasabwat niya na nagsilbing driver. Sabi naman ng AFP, delikado nga ito dahil baka magamit ng PLA ang mga datos dahil mga kampo ng militar ang iniikutan nila. Kaya ito yung nakakalungkot dito mga kababayan, sa totoo lang. Yung iba natin mga kababayan Pilipino nakikipagsabuatan sa mga dayuhan, ano po, para pabagsakin ang ating bansa mga kababayan. Dahil tingnan nyo, etong 2 Pilipino, nahuli kasama nitong Chinese pinaghihinalaan na Chinese spy mga kababayan. At nakakalungkot dahil 2 Pilipino yung kasama nung Chinese spy na nahuli. Bakit? Dahil yung 2 Pilipino mga kababayan nakikipagtulungan doon sa mga dayuhan para pabagsakin ang sarili po nating bansa. Sa bagay mga kababayan, hindi rin natin masisisi etong mga kababayan natin to na nakikipagtulungan sa China. Bakit? Dahil yun nga dating presidente mga kababayan at yung vice presidente, di umano, kita nyo naman kung gaano katindi yung importansya na ibinibigay po mga kababayan dyan po sa China. Kapag magbibigay sila ng talumpati at pagbate, napakagaling po nila. Kapag magbibigay naman sila at tatanungin sila ng opinion nila sa nangyayaring issue sa West Philippine Sea, tahimik po sila mga kababayan kapag pinag-uusapan teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Pero kapag magbibigay sila ng magandang salita, ano po, sa bansang China mga kababayan, napakagaling po nila. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Naman mahaharap sa reklamong espionage ang Chinese at 2 kasabwat nito. So Ruth, ngayon inaalam din kung konektado nga itong Chinese na ito doon naman sa drone na nakita sa Masbate. Ruth? Camille, gusto ko lang malaman, may pinaliwanag ba sila paano natuntun yan or may nakapagsabi ba or talagang naman ba na nila na talagang nag-iikot doon sa mga sinasabi mong mga sites? Ruth, nagkagawa rin ng matagal na surveillance yung NBI, katulong din ng AFP. Dahil nga may mga report din na nakadating. Ay, Ma'am Janelle, mega love shoutout nakarating sa kanila dahil nga na napapansin na meron kasing sasakyan na ginagamit at doon nga sa loob ng sasakyan yung mga equipment. At nakababahala talaga dahil itong mga datos na kinokolekta ng Chinese ay real-time daw na naipapadala umano sa China. Kaya naman hanggang ngayon ay tuloy-tuloy ang investigasyon na nagagawin. Ruth? Yan po ang Express Report ni Camille Samonte.
O yan, maliwanag ha mga kababayan na may nahuli na Chinese spy nakasabwat ng 2 Pilipino. Ano po yung 2 Pilipino nakipagsabwatan dito sa Chinese spy at ang ginagawa nito, di umano, nitong pinaghihinalaan na nahuling Chinese spy ay kinukuha mga kababayan yung mga detalye lalo na kung saan nakatayo yung mga base militar. Ano po or yung mga EDCA site dito sa ating bansa. At real time daw mga kababayan na ipinapasa sa bansang China. Ang nakakalungkot nga lang dyan mga kababayan, mismong yung iba mga kababayang Pilipino natin na nakikipagsabuatan sa mga dayuhan para pabagsakin yung sarili po nating bansa. Buti na nga lang mga kababayan na nakaupong presidente ngayon, talagang nagbibigay ng matinding pagmamahal dito sa bansang Pilipinas dahil kung ang presidente mga maka-pro-China mga kababayan, baka na-invade na tayo ng tuluyan ng bansang China. Ano po? So anyway, mga kababayan, ngayon punta naman po tayo dito sa message mga kababayan ng ating Vice Presidente, dito sa kanyang pagkilala or kinikilala niya mga kababayan ang 5 dekadang ugnayan ng diplomatiko sa pagitan ng Pilipinas at saka po ng China sa isang video message sa selebrasyon ng Spring Festival ng Chinese Embassy. So ngayon pakinggan po natin itong video na inilabas kanina lang ng ating Vice Presidente. Eto, partida, magcha-Chinese pa siya dito mga kababayan. A joyous spring festival to everyone. As we welcome the year of the wood snake, a symbol of wisdom, resilience, and adaptability, Okay, kaya Benny Raul, thank you sa pakapi ha. Boss Jake, once was up, dapat higpitan ng immigration, ng screening nila sa Chinese tourists para di makapasok mga yan. Kaya nga po pero may ginagawa sila mga kababayan, hindi natin alam kung saan sila dumadaan. Pero mga kababayan, siguro kaya sila nakakapasok dito sa bansa. Kasi 5 taon na daw 5 taon na, halos magli-5 taon na nananatili itong nahuli na Chinese spy dito po sa ating bansa. So ibig sabihin mga kababayan, panahon pa ni Duterte, nakapasok na yung mga yan dito sa ating bansa at nag-iispiya na. Di umano. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. we reflect on the aspirations that unite us and guide us towards a brighter future. Congratulations to the Embassy of the People's Republic of China, led by Ambassador Huang Xilian, the Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated, the Federation of Filipino-Chinese Association of the Philippines, and the Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated for co-hosting this year's celebration. This year is especially meaningful as we celebrate the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the Philippines and China. Over 5 decades, our nations have sought to enrich our bilateral relations on the basis of sovereign equality, achieving milestones in various areas of cooperation. As we honor this legacy, let us look ahead with hope and determination, working together to address common challenges and foster a harmonious and prosperous future for all. May this Lunar New Year bring blessings of health, abundance, and peace. Mabuhay! Xinyan Kuai Gong Xi Fa Kai. Ano kayo ngayon mga kababayan? Alam nyo, ang sarap sana makita kung si Sara kapag yung ating teritoryo mga kababayan, lalo na yung ating mga kasundaluhan, kapag wina-water cannon ng mga Chinese Coast Guard, masarap sanang makita na mag-video siya ng ganito na kinukundina niya. Na kinukundina niya yung panghaharas at pangbubuli ng mga Chinese Coast Guard dun po sa ating mga kasundaluhan, dyan po sa West Philippine Sea mga kababayan. Pero iba kapag mga kababayan may celebration sa China, or di kaya mga kababayan may celebration yung Chinese Embassy, gumagawa siya ng mga ganitong klase ng video at pagbate at nagsasalita pa ng katulad ng lengguwahe po nila. Pero kapag tinatanong siya kung ano ang masasabi niya bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa nangyayaring issue sa West Philippine Sea, tahimik po siya mga kababayan. Yan ba ang iboboto ninyo sa 2028? Yan ba ang gagawin yung presidente? Ngayon pa lang, alam na natin at nakikita na natin mga kababayan na hindi talaga siya pro-Pilipino, na hindi talaga pang-Pilipinas yung lakad niya mga kababayan. Ngayon nakikita na natin kung para kanino yung interest po niya.
Dahil pagka tinatanong siya, kung ano masasabi niya sa issue ng West Philippine Sea, tikom yung bibig niya mga kababayan at no comment. Pero kapag ka magbibigay siya ng importansya, napakagaling ng ating Vice Presidente. Kaya nga mga kababayan, hindi na rin nakakapagtaka kung bakit yung mga iba natin mga kababayang Pilipino nakikipagsabwatan doon sa mga hinihinalang Chinese spy. Kasi nga mga kababayan, mismong nakikita nila na yung pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at yung dating Presidente nagpapakita mga kababayan ng sobrang lalim na importansya sa bansang China na kahit binubuli na yung teritoryo ng Republika ng Pilipinas tapos gagawin pang Presidente nung mga walang utak na taga-suporta. Hindi ko nilalahat nung mga walang utak na taga-suporta nitong si Digong, etong si Sara Duterte. Diba mga kababayan, kaya nga ngayon, mag-isip na kayo hanggat maaga pa kung ang pipiliin ba ninyo ay yung pro-China mga kababayan or yung pro-Pilipinas na talagang ipaglalaban hanggang sa huli ang Republika ng Pilipinas at ang bansang Pilipinas. Kasi nga dito mga kababayan, kitang-kita nyo naman kung ano yung importansyang binibigay ng ating Vice Presidente. Diba? Kaya kailangan natin na kung tayo ay magluluklok ulit ng Presidente sa darating na 2028 presidential election, piliin ninyo yung maka-Pilipino at yung pro-Pilipinas, wag yung pro-China mga kababayan, mahirap na. Baka matuluyan ang Pilipinas na maging probinsya po ng China. Ano po, ito mga kababayan hindi natin inaano dito yung mga kababayan natin na Filipino-Chinese community. Ang sa atin, ang ipinapaliwanag lamang po natin dito is yung ginagawa ng ating Vice Presidente at yung importansya na ibinibigay po niya sa bansang China mga kababayan. Pero tahimik siya kapag ang pinag-uusapan agenda ng Pilipinas. Ano po, so yan. Diba may mga nag-comment dito sa akin dati na kapag ka nagsalita pa si Sara Duterte ng pagsuporta mga kababayan at pagbibigay ng malalim na importansya dito po sa China, magbibitaw na sila ng suporta. Ito, napakaliwanag mga kababayan. Gusto nyo ulitin pa natin, o kahit dito na lang. With hope and determination, working together to address common challenges and foster a harmonious and prosperous future for all. May this Lunar New Year bring blessings of health, abundance, and peace. Mabuhay! Xinyan Kuai Lei! Gong Xi Fa Kai! Kaya nga ngayon mga kababayan, mag-isip na kayo Huwag na kayong magtitiwala doon sa mga pro-China na sinasabi na mahal nila ang Pilipinas dahil kung mahal nyo ang Pilipinas, talagang mangunguna kayo na magpapalakas ng loob ng mga kababayan nating Pilipino para tingnan ang nangyayaring issue sa mga teritoryo po natin na pilit kinakamka mga kababayan ng mga dayuhan, ng mga banyaga. Ano po, so yan, maliwanag mga kababayan na paano ba natin masisisi yung mga kababayan nating Pilipino na nakikipagtulungan sa mga Chinese spy kung nakikita nila mga kababayan na mismong kaya nagkaroon ng Chinese spy sa bansang Pilipinas at mga matatagal nang naninirahan yung mga Chinese spy na yan sa bansang Pilipinas ay dahil kaya nakapasok yung mga yan dahil sa dating administrasyon. Kaya hindi rin natin masisisi yung mga kababayan natin kung bakit nakikipagtulungan sa mga Chinese spy kasi nakikita nila yung importansyang binibigay ng pamilyang Duterte sa bansang China.